Kaninong aso yan? Nakakatakot naman. Nurse po ako sa isang pribadong hospital dito sa Laguna. Sanay na ako sa night shift dahil halos 3 taon na akong nagtatrabaho sa ER at sa ward. Sa totoo lang, marami na akong nakita na kakaibang pangyayari sa hospital. May mga pasyente na nagsasalita kahit wala ng pulso. May mga kama na kusang gumagalaw kahit walang tao. Pero may isang gabi na hindi ko talaga makalimutan dahil doon ko unang nakita ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag hanggang ngayon. Night shift iyon. Bandang 2:00 ng madaling araw. Tahimik na ang buong floor. Karamihan sa mga pasyente tulog na at ang ibang nurse ay nasa station habang nagche-check ng chart. Ako naman ay naka-assign sa lumang ward sa dulo ng hallway. Medyo madilim doon dahil kalahati ng ilaw ay patay na. Tanging ilaw na lang ay yung galing sa nurse station at sa mga emergency lights sa kisame. Habang naglalakad ako sa hallway, may narinig akong mahina na kaluskos sa bandang fire exit. Parang may gumagalaw na kung ano sa sahig. Noong una, inisip ko pusa lang. Minsan kasi may nakakapasok na pusa sa hospital galing sa likod na parking lot. Pero nang lumapit ako sa fire exit, may nakita akong aso. Itim na aso. Nakatayo lang siya sa may pintuan. Payat ang katawan at parang galisin ang balahibo. Nakatingin lang siya sa akin habang nakalabas ang dila. Nagulat ako dahil hindi ko alam kung paano siya nakapasok sa loob ng hospital. Anong ginagawa mo dito? Sabi ko, habang dahan-dahan akong lumalapit. Hindi siya gumalaw. Nakatingin lang siya sa akin. Pero may napansin ako na kakaiba. Yung mga mata niya, parang masyadong mapula. Hindi tulad ng normal na aso. Parang galit. Parang gutom. Tumigil ako sa paglapit. Biglang kinabahan ang pakiramdam ko kahit wala namang malinaw na dahilan. Sa hospital, sanay kami na may aso sa labas dahil maraming stray dogs sa paligid. Pero hindi sila pumapasok sa loob. Hindi rin sila tumititig ng ganoon. Habang nakatitig kami sa isa't isa, bigla siyang umungol ng mahina. Yung ungol niya, hindi parang aso. Mas malalim, mas mabigat. Parang may halong boses ng tao. Bigla akong kinilabutan. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad papunta sa dulo ng hallway kung saan may madilim na bahagi na halos walang ilaw. Sinundan ko siya ng tingin. Pagdating niya sa dilim, bigla siyang huminto. Pagkatapos ay may narinig akong kakaibang tunog. Parang may nababasag na buto. Parang may nagbabago sa katawan niya. Hindi ko makita ng maayos dahil madilim, pero kitang-kita ko na parang lumalaki ang anino niya sa pader. Unti-unting tumayo ang anino. Hindi na siya 4 ang paa. 2 na lang. Bigla akong nanlamig. Sa loob ng dilim, may nakita akong hugis ng isang tao na nakatayo kung saan nawala ang aso. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Kahit malayo siya, nakita ko pa rin ang mga mata niya. Parehong mapula. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Para akong naipit sa takot. Pagkatapos, bigla siyang naglakad papunta sa fire exit at binuksan ang pinto mula sa loob. Narinig ko ang mahinang langit-ngit ng bakal na pinto. Paglabas niya sa dilim ng hallway, wala na siyang anyong tao. Aso na ulit siya. Tumakbo siya palabas ng hospital at nawala sa madilim na parking lot. Hindi ako agad nakagalaw. Matagal akong nakatayo sa hallway habang nanginginig. Kinabukasan, kinuwento ko iyon sa isang matandang janitor na matagal na raw nagtatrabaho sa hospital. Tahimik lang siyang nakinig. Pagkatapos ay napailing siya. Sabi niya, Hindi lang ikaw nakakita ng aso na yun. Tuwing gabi nagpapakita yung maitim na aso. pero may isang bagay daw na napansin ng mga guard. Minsan daw, kapag sinusundan nila ang aso, pagdating sa madilim na bahagi ng parking lot, hindi na aso ang nakikita nila. Tao na raw ang naglalakad palayo. Simula noon, kapag may nakikita akong aso sa hospital tuwing night shift, hindi na ako lumalapit. Dahil minsan, hindi mo alam kung aso lang ba talaga ang nasa harap mo o may ibang nilalang na nagtatago sa anyo nito.